tayo dito sa drama ni Mariel, mga kababayan, na asawa po ni Robin Padilla, kasi sinupalpal po siya ng mga kababayang Pilipino po natin. Dahil ayon po sa kanya, mga kababayan, deserve daw ng mga Pinoy itong si Robin Padilla. So ngayon, ito, basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito, Mariel, sinupalpal sa di-deserve ng mga Pinoy, ito daw pong si Robin Padilla. So sabi daw po dito, mga kababayan, ito daw. Mrs. ni Senador Robin Padilla na si Mariel Rodriguez Padilla. Kaya natural lang na iba ang pagkakakilala, pagtingin, nakikita at paghanga niya sa mister. Taliwas nga ito sa mga netizen na nag-react sa naging pahayag niya sa interview sa kanya ni Julius Babaw. Tahasang sinabi ni Mariel na marami talaga ang mga humihimo kay Robin na tumakbong Vice President, pero isa raw ito sa nakakapag-turn off sa mister. Pakiramdam daw ni Mariel, hindi na-appreciate ng mga tao si Robin bilang public servant. Feeling daw niya, hindi daw deserve ng mga tao ang asawa o ang ginagawa nitong pagsiservisyo. At sinabi rin na hindi tatakbo si Robin sa 2028, mga kababayan. Kasi nga naman, eto, bakit ba sinasabi na mga kababayang Pilipino po natin na hindi deserve, mga kababayan, ng taong bayan ito pong ginagawa ni Robin Padilla, at kahit etong si Robin Padilla. Kasi biruin nyo hindi naman nga talaga deserve ng taong bayan si Robin Padilla. Dahil unang-una, kita nyo naman, mga kababayan, kung saan po siya kumikiling. At kita nyo naman kung ano ang mga pinaggagawa niya diyan po sa Senado. Basta kaalyado ang pinag-uusapan, talagang game na game ipagtanggol yung kaalyado. Pero kapag hindi pabor sa kanila kung ano-ano po ang mga pinaggagawa at pinagsasasabi po, dito pong si Senator Robin Hood Padilla. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, at sinabi na hindi daw po tatakbo sa 2028, dapat lang. Kasi unang-una, ano ba ang gagawin niya kung sakali maging Vice President yan? Sa tingin niyo, mga kababayan, bobo ang mamamayang Pilipino na iboboto pa rin yan pagdating ng 2028? Ganong nakita na natin kung paano magserbisyo. Ito pong si Robin Padilla, hindi lang basta matulungin ka. Pagka public servant ka, kailangan talagang alam mo kung ano yung ginagawa mong trabaho. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, dahil sa statement na ito ni Mariel, ang daming na-trigger na mga netizen. Kahit na yung iba ay hindi man lang yata pinapanood ang nagiging interview niya. Ilang sa mga komento na mababasa sa comment section, yung buti naman. Sabi pa dito, magsayang lang ng pera niya. Pagtakbo ulit kay Digong naman, nagsisilbi. Hindi daw po sa taong bayan. Dapat lang. Now na-resign. Yan yung sinasabi ng taong bayan. Promise yan walang bawian. At napakarami pa mga comment ang mga netizen na pabor halos lahat pong totoong araw na hindi natatakbo si Robin sa 2028. So yan po yung sabi ng taong bayan. Mas marami ang pabor na wag ka nang tumakbo, Senator Robin Hood Padilla, pagdating ng 2028. Kasi hindi naman taong bayan yung pinagsiservisyohan mo. Ang maliwanag na pinagsiservisyohan mo, sala sa mga Duterte, yung China. Mga kababayan, pero to be clear hindi po tayo against sa mga Chinese citizen o sa mga Chinese netizen, mga kababayan. Ang kinokontra lamang po natin dito ay yung maling ginagawa ng Chinese government laban po sa atin, lalo na sa issue po ng teritoryo natin sa West Philippine Sea. So para po maliwanag, kasi baka ma-offend yung iba, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, para sa akin, much better na wag na po siyang tumakbo sa 2028. Kasi isa lang naman yung pinakamagandang nagawa po niya, mga kababayan, nung siya ay naging senador. At eto, alamin po natin kay Sir Ronald Llamas. Kasi kung si Robin Padilla, mga kababayan, ay isinusuka na ng taong bayan ngayon dahil sa mga pinagagagawa niya na kabulastugan dyan po sa Senado, meron naman din po siyang magandang nagawa. At ito po ay ayon kay Sir Ronald Llamas. Dahil nga, ayon po sa kanya, may malaking tulong si Robin Padilla sa mga butante daw, mga kababayan. At ano po yun? Ito, pakinggan po natin. Sabi nga ni Mariel Padilla, walang gustong gawin si Robin kundi tumulong from day one. Ay, akala ko sasabihin mo hindi natin deserve. Yun yung susunod kong sasabihin. Kailangan. Kaya the Filipino Sabi ni people don't Mariel. deserve it. Hindi na daw tatakbo because we don't deserve it. Alam mo, malaking tulong si Senator Robin Hood Padilla. No? Dahil sa kanya,
ay halos lahat ng artista na tumakbo last midterm election natalo. Tama! Kaya ang laki ng tulong niya, no? Kailangan natin siyang pasalamatan. Sino ba yung mga artistang tumakbo, mga kababayan, at yung mga kilalang personalidad noon na biglang nalaos at piniling maging politiko? Eh, di ba, etong sina Philip Salvador, etong sina Jamie Bondoc, yan yung mga artistang kilalang kilala noon, mga kababayan, at mga singer na kilalang kilala noon pero biglang nalaos at piniling maging politiko. At ngayon, dahil nga kay Senator Robin Hood Padilla, na siyempre natuto na ang mga kababayang Pilipino po natin na wag iboto at wag magtiwala, hindi ko naman po nila lahat. Doon po sa ibang mga personalidad na wala naman po talagang alam sa politiko. Kasi meron din naman mga kilalang tao na talagang nanalo pa rin dahil nga gusto ng taong bayan yung serbisyo nila. Katulad din na Tito Sen. Katulad mga kababayan itong sina Lito Lapid. Eh di ba kahit si Lito Lapid hindi nyo gaanong nakikita sa Senado. Sa totoong buhay mga kababayan, yung action po niyan, eh talagang sobra-sobra na itulong niyan sa mga kababayang Pilipino po natin at maraming nagawang batas yan. Hindi katulad ni Senator Robin Hood Padilla na parang iisa pa lang ata yung kanyang panukalang batas na naging batas mga kababayan. So ngayon, dahil kay Senator Robin Hood Padilla naging bukas ang isipan ng mga kababayang Pilipino po natin na hindi porkit kilalang artista, eh mananalo na, iboboto na. Lalo na kung wala naman talagang alam sa pagiging isang public servant. Anyway, tuloy pa natin. Na yung mga botante ay hindi na name recall lamang, hindi popularidad lamang ang magiging batayan Tama. ng kanilang pagboto. Dahil si Robin Hood, number 1 yan eh, nung tumakbo siya for the Senate. Ngayon, pupusta ko, hindi na siya magna-number 1. Baka Saka nga malabo na rin manalo yan kung tatakbo pa yan mga kababayan. Kasi alam na ng taong bayan kung ano ang ginagawa ni Senator Robin Hood Padilla. Kaya nga lumabas dati yung quote-in-quote na sayang lang ang pasahod ng mamamayang Pilipino kay Senator Robin Hood Padilla kasi nga wala namang gaanong ginagawa diyan po sa Senado at kung magsasalita pa mukhang hindi pa po ata alam ang kanyang mga pinagsasasabi. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung isang halimbawa. Anyway, tuloy pa natin. kaya hindi natatakbo. Posible. Baka na-realize niya sa kanyang data analytics na medyo delikado siya. Tama. Dahil lahat ng artista na tumakbo ay natalo. No? Kilala nyo na kung sino yung mga yun, hindi ko na mabanggitin. Yeah. Dahil yata yun, tatrabaho yata dito yung sa istasyon na ito, yung isa ron Kaya hindi ko na mabanggitin, no? Baka mapahamak pa tayo Okay. No? Huwag mo na sabihin. Okay. Hindi ko na sabihin. Gusto mo, initials na lang. Alam naman na nila yun. Hindi na. Hindi sila nagtatrabaho dito ha. Hindi ba talaga? Akala ko kaibigan pa naman ni Gretchen yun. Ano yun, siya ay nag-rent ng channel. Yun! More okay. accurately. Black time. Oo. Okay. Kaibigan ni Gretchen yun dahil padala sa kanya ng mga bulaklak. Ay, Pero teka Hindi muna. kami nagsalita. Wala kami alam dyan. Yung kanyang statement na yun ay nababasa rin ng ilan na parang reminiscent of the GMA declaration in Pampanga na hindi na siya tatakbo sa pagka-presidente. Ay, shoutout kay Pascachi. Ito, Pascachi, sa tingin mo, pag tumakbo ba si Senator Robin Padilla sa kahit na anong posisyon dito sa ating gobyerno, sa tingin niyo mananalo pa kaya yan? Halimbawa, kung tumakbo siyang congressman o senator o vice president, bla bla bla, sa tingin niyo mananalo pa kaya yan? Si Robin Padilla, lalo na at nakita niyo yung trabaho niya, kung ano yung mga pinaggagawa niya. Eto, comment nyo kung ano yung palagay nyo. Anyway, tuloy pa natin. Ng 2004 pero binawi sa Baguio at tatakbo na bigla. Hindi pa baka ganun din ang mangyari. Ay, hindi. Iba si Senator Robin Hood sa Padilla. May isang salita yan Kaya pag sinabi niya na hindi na siya tatakbo, hindi na talaga siya tatakbo. Mahabang nga pa yun pag dinilay. Yeah. Parang ako, pag dinilay ako, bakit ako masyadong pro-China? Grabe talaga. May weekend ka naman, Tito Ronald. Mahaba-habang panahon yan. Ano pag dinilay-nilay? Medyo. Susubukan kong kausapin ang aking mga halaman. Dahil yan, pag nagdinilay ako, kausap ko mga halaman Dahil minsan kasi sumasagot sila Talaga. Minsan sumasagot sila. Subukan nyo.
Minsan subukan nyo, kausapin yung mga halaman. Magninilay din kami kung bakit kami pro-China. Bilang Oo, eh. Kala kayo kasi hindi ako pro-China sa isyong yan. Yeah. Senator Robin, tinitira ka ni si Ronald Llamas dito sa 1PH. Pro-China ka daw. Totoo ba yun? Pati si Manny Mogato, pro-China yun. Yes. Yeah. So, Pero at least ay hindi naman nagpapanggap si Robin Hood na maging abogado ng mga Diskaya. yeah. Yung isang senador dyan, hindi pa naging kontento na abogado ng Diskaya. Naging abogado pa ng Chinese Embassy. No? Naging spokesperson pa ng Chinese Embassy. Grabe, tinira si Marcoleta, no? Kasi biruin nyo, mga kababayan, marami po talaga nagsasabi. Congrats daw kay Senator Rodante Marcoleta kasi na-promote siya. Biruin nyo, mga kababayan, na pumula sa pagiging abogado ng mga Diskaya, allegedly, ngayon, abogado na po siya ng Chinese Embassy. Allegedly ulit, mga kababayan. Diba? Kaya hindi rin natin masisisi ang taong bayan kung bakit nagagalit sa mga yan eh. Dahil unang-una, mga kababayan, ang pinaglalaban natin dito yung interest ng Pilipinas. Interest ng ating bansa. Eh hindi naman porkit ang China at saka ang Pilipinas ay hindi magkasundo sa issue ng West Philippine Sea, eh sasabihin agad nung iba na pakikipaggera na agad yung gusto natin at magugutom tayo pag wala ang China. Eh unang-una, hindi naman po natin na inaalis yung pakikipag-trading natin sa China, mga kababayan. Dahil alam nyo naman na ang China, eh malaki ang pakinabang sa Pilipinas. Lalo na pagdating, mga kababayan, sa trading. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, yan yung hindi hahayaang mangyari ng China ang mawala yung pakinabang nila sa Pilipinas, lalo na pagdating sa pagpapalago ng ekonomiya nila. So ngayon, yung mga na pro-China dyan na nagsasabi na tayo ay nakikipag-away sa China, walang katotohanan yan. Kaya nga hindi ko maintindihan dito kay na Robin Padilla kung bakit gustong bombahin ng tubig ang China. No? Alam nila kung sino yun. No? Yeah. Sabi ko nga nung isang araw, ano kaya ang pakiramdam niya pag tumitingin siya sa salamin?